Good morning everyone. Pupunta kami ngayon ng Bran. Isa yung town. At nandito kami ngayon sa Autogara 2 station na akala namin ay naliligaw na kami pero hindi pala. Medyo mahirap hanapin tong station na ito. Pag galing kayo ng Brasov at balak nyo magpunta ng Bran para bisitahin si Dracula dun sa kanyang castle, medyo mahirap hanapin itong station kasi nakakalito. Hindi siya makikita sa labas ng street, so kailangan nyo magtanong-tanong dun sa labas para malaman nyo, para itanong kung saan yung bus na sakayan kasi hindi nyo siya makikita sa labas. At yung labas niya ay isang gambling shop, casino, yun ganon, casino. Pupunta kami ngayon doon at alamin natin kung totoo bang overrated si Dracula. Gaya ng sabi ko kahapon, ready na ang aking dugo para sa kanya. Kumain ako ng maraming balot. So ito yung station. Yung fence na nandoon ay walang sign na nakalagay na ito ay isang bus station. At ganito siya sa loob. So wala kayong makikitang bus, mahirap. So hindi pa gaanong kagandahan itong station na ito. Medyo parang kailangan nilang i-renovate. Hindi pa sila ready para maging Schengen. By the way, from March 21, na malapit na ilang araw na lang, Romania ay member na ng Schengen. So any Filipino na merong hawak na Schengen visa or European residency ay pwede na magpunta dito anytime na hindi na kailangan kumuha ng visa, at border free na rin sila. Yun, nakababa na kami ng bus. Nandito na kami ngayon sa bayan ng Bran, kung saan matatagpuan yung Dracula Castle. So medyo hindi pa namin alam kung saan ang direksyon. Magtatanong-tanong pa kami kasi maliit lang itong Bran. Hindi nyo kailangan ng matagal na panahon dito. Ang populasyon nito ay around 6,000 to 7,000 lang. I think masarap din mag-ikot-ikot dito sa city center. Pero ang pakay lang talaga namin dito ay puntahan yung Dracula Castle. Yun, ang ganda ng leg ko. Medyo malamig. At tapos yun nyo, ang ganda ng paligid. Kasi yung ulap bumababa dun sa bundok. Tapos nakita akong malaking kala ko nga yun na yun eh. Kala ko yun na yun pero hindi pa pala. So nandito pala kami sa opposite. Nandito yung castle sa opposite direction. Kami magkakape muna kasi masyadong malamig. Hindi namin na-expect na ganito ang weather. Hindi talaga pumabor sa amin yung panahon. Hindi naman masyadong maulan dito sa Bran pero malamig tsaka maulap. At basa yung paligid. Ayan. Yun na. So ayun na. Yung nasa background na yun na yung aming pupuntahan. At lapit lang pala. Nandito lang pala siya sa tabi ng town mismo. Dito sa town center. Konting lakad lang, about 7 minutes na lakad. So hindi nyo na kailangan magpagod. Yun no. Ang kagandahan kasi nakababa yung ulap ngayon. So mukhang exciting to. Ano kaya meron dyan? Parang horror house.
Ayun, so surprisingly, hindi ka na pwedeng pumunta sa perimeter ng castle. Kailangan nyo nang magbayad. At hindi talaga, hindi kami interesado doon sa loob ng castle eh. Interesado kami sa paligid kasi yung view ang gusto namin tignan. Tsaka yung ano lang, yung perimeter lang sana. Eh kaso, hindi ka na pwedeng pumasok ngayon. Parang bago lang yan, yung kailangan magbayad. Nilagyan na nila ng toll gate, ng gate. At ayun, parang 12 to 15 na dollar ang bawat. $15 ang bawat isa. So tingnan muna namin, iikot muna kami sa paligid kung merong pakinggan niyo yan, no? Pakinggan niyo. Medyo weird. Ang weird ng paligid. So hahanap muna kami ng vantage point kung saan pwede kaming mag photography, at gusto lang sana talaga namin makita yung kabuuan ng castle from yung perspective view. Yun, so hanap muna kami ng spots. Dati pwedeng mag-picnic dyan sa garden, pwedeng magmamasyal, pero hindi ka makakapasok. Pero hindi ka makakapasok doon sa castle kasi yun ang may bayad. Pero ngayon, itong buong perimeter, meron na ang bayad. So, hindi na siguro kami magbabayad kasi alam nyo, yung castle na yan, overrated yan. Pero encourage ko pa rin kayong tignan kasi maganda rin naman siya eh. Kaya encourage kong bisitahin nyo rin tong town na ito kasi maganda naman talaga yung paligid. Maraming bundok sa paligid, may nature, tsaka tingnan nyo, pag maulap. Oh, tingnan nyo, ulap. Ayun oh. Oh. Ganda. Gumagapang yung ulap sa bundok. Sa gitna ng misteryo at kamangha-mangha na kagubatan ng Transylvania, matatagpuan ang lungsod ng Bran. Isang lugar na sadyang pinagmumulan ng mga kwento at alamat. Ang tinaguriang Bran Castle na kilala rin bilang Dracula Castle ay nagmumula sa 14th century at itinuturing na isa sa mga pinaka-popular na atraksyon sa rehiyon. Tinatampok nito ang makasaysayang disenyo at kakaibang arkitektura na nagdudulot ng kakaibang kagat ng takot at paghanga sa bawat bumibisita rito. Interesting din. Kaya yan. Yung mga puno ng kahoy na ginawan lang sculpture. Ganda. So, nandito kami ngayon sa dulo-dulo ng Bran. Naglalakad-lakad kami kasi sarap maglakad kasi napakaganda ng paligid. Tingnan nyo naman, oh. Oh. Kung kaya naman ninyo magbayad kayo. Huwag kayong kuripot. Kami, hindi kami magbabayad, kuripot kami. Tsaka, hindi naman talaga kami interesado dun sa kabuuan ng castle na yan, sa loob. Interesado kami dun sa perimeter at yung magandang view ng castle. Kasi gusto kong makapag-picture ng maganda. Wow, ganda! Wow. Doon kami aakyat. Ganda. Let's go! Let's go! Sa paglalakbay sa lungsod ng Bran, mararanasan mo ang misteryo at kababalaghan na bumabalot sa lugar, na nagmula sa mga kwento tungkol sa kinakatakutan na karakter na si Dracula. Hindi lang ito isang simpleng paglalakbay sa isang kastilyo, kundi isang paglalakbay sa kasaysayan at kultura ng Transylvania. Sa bawat sulok ng lungsod, mababalot ka ng kwento at alamat na magbibigay daan sa iyo na masulyapan ang kasaysayan ng lugar at maunawaan ang impluwensya ng mga ito sa kasalukuyang kultura ng bansa. Ang pagbisita sa Bran ay isang karanasan na hindi malilimutan
na magdudulot ng pagkakataong makita at maramdaman ang misteryo at kababalaghan ng Transylvania sa personal. Supposedly, ang akit namin ay dito, pag ganon. So may hagdanan doon pero hanggang doon lang, maigsi lang. Masyadong stiff para sa kasama ko. Ito, so hindi kami makakaakyat doon para makuna ng magandang vantage point o view itong castle ni Dracula. Doon siguro sa corner na yun sumisilip si Dracula. Mukhang unsuccessful kami dito sa lakad na ito dahil hindi talaga kami magbabayad para lang makapasok doon sa castle kasi hindi namin kailangan pumasok talaga doon sa loob. So gusto lang namin makita ng maganda. Susubukan pa namin umakyat ng kaunti para sa magandang view. Sayang. Tapos basa pa itong basa pa itong yan basa. So baka madulas kami, baka dito pa kami maaksidente. Yan. Kaya yan, hanggang doon lang sa may puno. Doon lang. Hilahin kita. Hawak. Yep. Yep. Yan pa lang yan. Hirap na kami. Paano na lang kung mas mataas pa? Basa? Oo, basa. Kaya pa, konti pa. Diyan Yan lang. Ha? Hindi, kaya natin yan. Walang harang. So mas maraming, baka mas marami pang maging harang pag-akyat dun, kasi puro puno eh. Wag na. So wag na lang Sayang naman. Hindi na kami tutuloy. Ikikwento ko na lang sa inyo kung anong meron dito sa Otherwise, pasukan na natin. Sa castle na ito. At ang history niya ay yun lang, siguro hanggang dito na lang. So please don't forget to subscribe. Follow me sa mga social media ko, social media account, Facebook, Instagram para sa mga photography. And yun lang, hanggang dito na lang kami sa spot na ito. Bababa na kami, babalik na kami dun sa town center. At too bad. Pero okay lang. Nakita pa rin namin, maganda pa rin yung view from here. See you next time. Peace. Ayun zoom lang kaunti. Ayun andun si Dracula, andun. Okay.